Kanya guys, naglalaro yan si Daniel. Madilim. Eat now. Guys, ito po ang breakfast namin. Oh, may cheese. Tapos butter. Ito, naubos na ni Daniel. Good morning, guys. Yan. Happy Sunday, guys. So, nag-breakfast kami ni Daniel. Dinala na kami ng breakfast dito. Hello, guys. Good morning. Happy Sunday po sa inyo. Ay! So, nandito pa rin kami, guys. Sunday na. Nag 38.1 yung lagnat niya kagabi. Daniel, mommy cannot walk like mommy sick. Ay guys, alam nyo ba kagabi guys, grabe. Hindi ko na natiis tong patabi namin na sa kama. Hindi naman kasi magkatabi kami kasi may pagitan pang isa. Kasi guys, kagabi, si Daniel, nilalagnat na naman, nag 38.1. Tapos, iyak siya ng iyak kasi pinapainom ko siya ng tubig kasi kailangan talagang uminom siya ng tubig. Basta fluid intake, juice or especially water, yung milk niya, kailangan niyang i-take. Tapos sabi ko doon sa doktor, kumain naman, di siya, yung kain niya, konti lang. Pero nung, umiyak din siya kasi nga guys, masama din ang pakiramdam niya. Tapos, itong katabi namin, pumunta sa akin. Sabi niya, patahanin ko raw yung anak ko, patigilin ko kasi pinapatulog daw niya yung anak niya. Gusto daw niya bumaba kasi gusto niya mag-sigarilyo na naman. Nainis ako. Tapos sabi ko sa kanya, nakikita mo yung anak ko. Sabi ko sa kanya guys, sabi ko, alam mo naman na yung anak ko ay may sakit. Kaya ganitong umiiyak siya. Hindi maganda yung pakiramdam niya. Sabi ko sa kanya, my son is sick. That's why he is crying. Tapos, wala akong magagawa. Hindi ko basta mapatatahan yung anak ko. Sabi ko sa kanya. Asing tinitigan ko siya sa mata guys. Tapos, mataas yung boses ko. Kasi naiinis na ako sa kanya. Kasi alam nyo ba guys, sobrang haba ng pasensya ko dyan sa kasama namin. Siya yung typical na Romanian na ayoko nang banggitin, yung GYP, siya yun. Yun yung nakikita nyo karamihang mga namamalimos, dyan sa ibang European countries, sila yung karamihang mga alam mo yun, nangunguha ng hindi kanila. Pero hindi naman lahat, kasi meron din namang mababait na katulad nila. Nung bagong dating siya, dati tahimik kami dyan kaming tatlo. Yung isa kasing kasama ko dyan, nakalabas na sila. Siya, bago lang siyang dumating. Nung unang pasok nila, mataas talaga ang lagnat ng anak niya. Si Jacob nun, si Daniel hindi siya nilalagnat. Sobrang taas ng lagnat niya. Iyak siya ng iyak. Siyempre, nasa public hospital kami. Kailangan naming makisama. Okay lang yan. Naiintindihan ako kasi yung anak ko may sakit din. Shh! No! So hinayaan lang namin siya, umiyak yung anak niya. Tapos parang napapansin ko na sa kanya na yung anak niya, iniiwan niya, tapos ipapabantayan sa amin. Papabantayan sa amin yung anak niya kasi daw maninigarilyo siya. Iniiwan niya kahit may lagnat, kahit umiiyak, nilalagay lang niya sa crib. Tapos pag hindi matutulog, pinapalo niya ba? Para nang diretsong matulog. Kasi nga, laging gusto niyang manigarilyo sa baba. Kasi imagine na nasa third floor kami. So yun guys, nandito na kami sa loob ng kwarto. At tinawag kami dahil si Daniel ay tinimbang ulit. Lagi dito ang tinitimbang. Tapos temperature, normal lang siya, 37.3. Tapos yung kilo niya, umangat na ulit yung kilo niya. Tapos kaya guys, ayoko mag-vlog dito kasi nga sobrang ingay nilang mag-ina. Okay lang naman yung bata, kaya lang yung nanay niya, alam mo, ang lakas-lakas ng bibig niya, parang siya lang yung tao dito ba. Ganyan daw talaga sila. Ganyan sila dito.
Pag nagpapatulog siya, sobrang lakas ng bibig niya kahit sa gabi. May kausap siya sa telepono. Parang walang katabi siya, walang katabing kwarto, walang kasama sa kwarto. Hinayaan ko lang, kaya lang, tapos ang ginagawa niya, dito kasi guys, sa gabi, bukas talaga ang ilaw, tapos papatayin lang kapag matutulog. Nung dumating siya dito, gusto niya, papatayin agad yung ilaw. Maaga silang kumain na yung anak ko, natutulog pa yan Maaga talaga niyang kinuklose yung ilaw. So, minsan kumakain kami ni Daniel, patay ang ilaw, gamit ko lang yung cellphone. Yung ilaw ng cellphone, naglalaro minsan si Daniel. Bukas, yung cellphone lang ay yung gamit lang namin na ilaw yung cellphone. Tapos guys, nakita ko na doon pala, yung may pindutan doon, may ilaw pala dito. Ayun. So may ilaw pala doon, binubuksan ko siya para at least doon sa lugar niya, sa higaan niya is medyo madilim. Dito lang sa amin yung liwanag. Kasi mahirap mag-check ng temperature na hindi ko alam kung paano. Hindi ko makita yung yung suotan sa ni Daniel. Kasi dito, sinecheck talaga sa rectal, hindi man dito sa kilikili. Dito talaga sa loob para malaman talaga kung mainit talaga sa loob ng katawan ng bata. So, hindi ko alam kung ipapasok ko, masasaktan si Daniel kung ipasok ko ng ganyan, diba? So, ginagawa ko, binubuksan ko. Tapos kagabi nga, nagtaas na naman yung lagnat niya. Hindi naman as in sobrang taas, kaya lang syempre, mas maagapan. Ayoko mas dumating pa sa nung nakaraan, nag-38.4 siya. Iyak siya ng iyak. Tapos, nag-38.1. So, ang ginawa ko, pumunta agad ako dun sa office ng mga nurse at doktor na sabi ko, 38.1 yung anak ko. Tapos, binigyan nila ng paracetamol. So, pagbalik ko guys, patay na yung ilaw dito sa namin. Pinatay niya talaga. Bawal siya basta pumunta dito sa lugar ko. Maliban na lang kung nurse ka o doktor or assistant ka dito. Kasi once na may mawala dyan, sinong pero hindi ko naman iniisip na may mawawala kasi wala naman akong dala dito. Siguro 100 lei na lang yung pera ko dyan sa pang emergency. Katulad nun na pag wala ng gata si Daniel. Wala siyang pakailam sa kasama dito. 'Di ba may napapansin niyo sa video ko, sobrang lakas ng bibig niya ba? Sobrang ingay talaga. Parang ewan ko. Hinayaan ko lang siya na ganyan, napatayan niya kami ng ilaw kahit kumakain. Wala siyang pakailam na sabihin sa iyo na buksan mo lang ilaw, patayin mo lang. Katulad nung kasama ko dito dati guys na sabi niya sa akin, pagtapos mo, pag wala ka ng ng anak mo, patayin mo na lang yung ilaw kasi matutulog din yung anak ko. Guys, yung pag patayin na niya lang ilaw kahit kumakain kami, sa akin, inayaan ko na lang siya kasi nasa public hospital kami, saka dagdag stress lang yan kapag pinatulan ko siya. Pag ipinansin ko pa. Kasi kaya naman namin kumain kahit cellphone lang yung ilaw ba. Saka nakakapagtiis pa ako. Kaya lang kagabi guys, hindi ko na talaga natiis yung ugali niya. Kasi alam na nilalagnat na ngayon anak ko, umiiyak, hindi man maganda ang pakaramdam. Pinapainom ko siya ng tubig, ayaw niyang uminom kasi napaka-importante ng tubig sa katawan ng bata. Pinuntahan niya talaga ako dito, sa harap dito, sa na minustrahan pa niya ako na patigilin ko raw yung anak ko. Kasi pinapatulog niya yung anak niya at pupunta siya sa baba para manigarilyo. So, tumayo ako, sabi ko sa kanya, may sakit yung anak ko. Sabi ko, may sakit yung anak ko. Nakikita mo naman na hindi ko yan mapapatigil kasi nga masama ang pakiramdam niya. Tinignan ko siya sa mata, tapos umalis na lang siya. Tapos hanggang ngayon, hanggang kagabi, hanggang ngayong umaga, hindi na niya ako sinisita ng sinisita. Kasi yung, di ba dito, mga styro yung pagkain. Kahapon, sinata niya ako na itapon ko raw yung styro na basurahan dun sa CR. Nilapag ko lang kasi dito guys. Kasi nga inaantay ko pa si Daniel matapos. Para dire-diretso kami. Hindi pabalik-balik kasi si Daniel hindi ko pwedeng iwan dito kasi umiiyak. Sabi ko mamaya ako itatapon. Sabi ko, wag mo mamaya ko yan itatapon. Nag-okay siya. Simula na dumating siya dito, parang siya yung may-ari nung, alam mo yung parang nasa private hospital siya, na may sarili siyang room, na wala siyang pakialam sa kasama niya. Kahit tulog kami dito, tulog yung anak ko, ang lakas ng bibig niya, yung telepono niya, hindi mo lang naka-silent. Ang nakapulbuli yung payata.
Inaya ko lang kasi nga nasa public hospital, pero kagabi, hindi ko na talaga pinalampas. Kasi sobrang inis ko na natataranta na nga ako kasi nga si Daniel di maganda ang pakiramdam, iyak nang iyak. Hindi ko alam kung masakit ba ang tiyan niya or ano. Pinapainom ko ng tubig, ayaw. So nai-stress din ako. O di yan, ngayon alam niya na hindi niya ako basta-basta pwedeng ganyanin ba. Just imagine na sabihan ka na bantayan ko raw yung anak niya kasi nga lalabas siya. Uy, may anak din ako na may sakit. Bantayan ko raw. Ay, iyak pa naman ang iyak. Yung iba nga dito mga assistants naiinis na sa kanya eh. Sabi nga guys, nung kasama ko dito, yung nasa kabilang room. Yan. Yan yung pinto niya. Pero parang isang room lang kami. May partition lang siya. Sabi nung kasama. Tumatawa lang ako. Siya lang naman nagsasalita. Kasi minsan, pag hindi ako tumitingin sa kanya, yung kabilang kwarto ang kasama namin ang kinakatok niya para pabantayan yung anak niya. Eh, may sakit din yung anak nung isa at nagsusuka nga. Eh, hinayaan na lang, sabi niya sa akin, minamusta, sabi niya. Naiinis na din siya itong kasama ko. Hinahayaan lang siya. Ay nako guys, minsan talaga na, alam mo yun, dahil sa stress mo, ayaw ko kasing magpadala ba sa inis. Dahil nga, syempre, na ano na rin ako sa anak ko, may sakit na, stress. Tapos dadagdagan pa nitong kasama namin na akala mo, nasa private hospital ka. Yung bawat galaw nung anak ko, pinapansin niya. Pag nagsasalita, pag naglalaro dito, sasabihin niya na tumahimik. Yung anak niya ay sobrang ingay. Sobrang as in pag umiyak talaga. Hinaya na kasi nga bata. Pero yung lagi niya sinisita si Daniel. Naglalaro yung bata, papatigilin niya. Ano, gusto mo lumabas kami? Isa kasalanan ba namin na gusto niyong matulog? Eh, hindi naman oras ng pagtulog ngayon. Gusto niya laging patulogin yung anak niya. At pag hindi natulog, papaluin niya ba? As in, papaluin niya yung anak niya. Kitang-kita ko dito. Yung itinampal niya na pauntog sa ito. Sa ganyan, sa bakal. Sabi ko, wala, naririnig din itong kasama ko. Sabi nung ano na ganyan daw talaga sila. Yung mga lahi nila. Sila yung mga iba ang kulay sa Romanian. Sila yung mga, ayan na, nag-i-start na naman. Ganyan siya, magpatulog. Parang walang kasama. Kainis. Sabi ko mga guys, pag inuutosan niya ako na bantayan ko yung anak niya kasi nga maninigarilyo siya. Umuuna lang ako, sabi ko, sige bumaba ka na. Sabi ko, go down. Sabi ko, titignan ko yung anak mo. Kasi gising naman yung bata ay si Daniel. Gising si Daniel naglalaro. So ngayon, ang ginagawa na niya ngayon guys, dinadala na niya yung anak niya sa baba. Pagdadag niya dito, hingal na hingal. Kasi walang magbabantay sa anak niya. Dinadala na niya kahit umaga, kahit kalamigan sa labas. Ay, bahala ka.